nangyari? Kailangan na natin magmadali, Allen. Hindi kita iiwan, Kate. Lagi mo akong kasama. Kailangan na natin bilisan. Teka, para saan ba itong gagawin natin? Para ba to sa kinabukasan natin dalawa? Para sa kinabukasan natin, magtatanim tayo ng mga puno. Ha? Oo, Allen. Mahirap mang katulad mo at mayamang katulad namin ni Kate ay apektado ng kawalan ng mga puno. At kung gusto mong ipaglaban ang pagkakaibigan nyo ni Kate, ay ipaglaban mo ang pagtatanim ng mga puno. Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi mo ba nabalitaan? Ilang lugar sa ating bansa ang pumalo ng 50 degrees ng init. Pati ang aso ko at ang lola ko namatay sa heat stroke dahil sa init. Ipaghihiganti ko sila. Naalala mo ba ang mga flash flood sa ating bansa noong bagyo? At higit sa lahat, yung buong barangay na inilibing ng landslide. Tama po kayo. Nangyari po lahat na ubus lahat ng kamag-anak ko eh. Maghihiganti ako at magtatanim ako ng mga puno. At dahil dyan, kailangang malaman natin ang tamang paraan ng pagtatanim ng mga puno at pag-aalaga ng mga ito para lumaki ng bongga. Guys, ang pagpili ng lugar sa pagtatanim ay depende sa purpose. Generally, ang tree planting activities ay ginagawa para sa environmental protection. Panangga sa bagyo, sariwang hangin, malinis na tubig. For production purposes, ang mga itinatanim at hina-harvest ay para sa construction, furniture at fuel wood. Malalaman ng angkop na pananim depende sa suitability sa lugar sa pamamagitan ng survey, mapping, and planning. Sinusuri ang uri ng lupa, klima, slope, at elevation. Halimbawa, sa urban areas, parks, and highways, magandang itanim ang kabalyero, golden shower, o fire tree. Sa protection areas, pwede ang mga native na puno tulad ng nara at molave. Sa production naman ay mangium, melina, o falcata. Ang magandang pananim ay dapat manggaling sa magandang uri ng puno na tinatawag na mother tree para malaki ang possibility ng survival. Palalakihin at aalagaan ang seedling sa nursery ng 4 hanggang 6 na buwan, depende sa itatanim. Pagkatapos ay isasailalim sa hardening. Ang lugar na pagtataniman ay dapat linisin ng mabuti. Bawat uri ng halaman ay may angkop na lalim at diameter kapag ito'y itatanim na. Halimbawa, para sa seedlings ng nara, maghukay ng butas na may lalim na 15 to 20 centimeters at diameter na 15 centimeters. Ang spacing o ang pag-aagwat ng mga seedlings ay makakaapekto sa kalidad ng kanilang paglaki. Depende ito sa lokasyon o purpose ng pagtatanim at sa kinakailangan sikat ng araw ng mga puno. Karaniwan, ang 1 ektarya ay pwedeng taniman ng 1,000 to 2,500 seedlings. Ginagamit ang 1 meter by 1 meter na spacing para magkaroon ng straight bowl. Ang lupang huhukayin ay depende sa seedling. Dahan-dahang tanggalin ang plastic bag ng potted seedling. Pinaka-ideal magtanim sa simula hanggang sa kalagitnaan ng tag-ulan para moist ang lupa. Makakatulong ang paglalagay ng fertilizer sa lupa bago itanim ang mga seedlings. Ilagay ang seedling na kapantay ng ibabaw ng lupa. Unang ilagay ang topsoil, sunod ang subsoil. Diinan ang lupa sa palibot nito upang matanggal ang air spaces at maging matatag ito. Gumawa ng maliit na daluyan ng tubig sa paligid ng seedling upang makasalo ng sapat na tubig ulan at mapanatiling basa ang lupa. Maglagay ng mga tuyong dahon o damo sa paligid upang maiwasan ang mabilis na pagtuyo at pagtigas ng lupa. Siguraduhing maayos na naitanim at hindi tagilid ang mga seedlings. Diligan ang mga ito pag kinakailangan. Mahalaga ang pagdidilig, lalo na't pag dry season. Kapag madalang ang ulan, dapat madalas rin ang pagdidilig para masigurado ang paglaki ng seedlings. Mahalaga rin ang weeding o pagtanggal ng mga damo at iba pang ligaw na halaman para walang kaagaw ang seedlings sa sikat ng araw, tubig at sustansya ng lupa. Merong 3 paraan ng weeding.
ang clear weeding, strip weeding, at ring weeding. Ideally, sa unang taon, kada 3 buwan ito ginagawa. Sa pangalawang taon naman, kada 4 na buwan. At sa pangatlong taon ay kada 6 na buwan. Kapag hindi sapat ang soil nutrients ng lupa, magkakaroon ng discoloration o kumukulot ang mga dahon ng iyong seedling. Sa ganitong pagkakataon, hindi sapat ang sustansya ng lupa kaya't kailangan maglagay ng fertilizer ulit. Karaniwang organic ang ginagamit na fertilizer or pataba sa lupa. Ideally, ang fertilizer ay nilalagay sa may layong 15 cm mula sa seedling at sa lalim na 15 cm din. May iba't ibang paraan ng maintenance ng seedlings. Ginagawa ang replanting kapag may mga namatay na seedlings na mahigit sa 20% sa unang 1 hanggang 2 buwan ng pagkakatanim. Tanggalin ang mga baging at ibang mga bagay na nakakasagabal sa paglaki ng mga seedlings. Ginagawa ang pruning o pag-alis sa mga sira o patay na sanga at punong kahoy para masigurong angkop ang laki at diameter ng mga puno. Ang maiinit na lugar ay prone sa sunog. Pwedeng pagmulan ng sunog ang mga naiwang upos ng sigarilyo, campfire, sinilabang pastulan at pagkakaingin. Isa pang nakakapaminsala ay ang mga peste at infestation. Kailangan alam natin ang tamang pag-iwas sa mga ito. Makatutulong rin na nagkakaisa tayo sa komunidad para sa tulong-tulong na pagbabantay ng ating mga puno. Mayroong mga banta sa mga seedlings at puno na hindi na natin kontrolado. Pero maaari namang mapaliit ang pinsala sa tama at hustong paghahanda. Kung mapagtatanto ng bawat isa ang kanyang responsibilidad sa kalikasan at sa mundong siyang tinitirhan nito, kayang maiwasan ang mga sakunang dulot ng kapabayaan at mapabuti ang kalidad ng buhay. Pagdating sa pagtatanim ng mga puno, walang mayaman, walang mahirap. Mayroon ding mga manual tungkol sa pagtatanim ng puno na pwedeng basahin. Downloadable ito sa website ng Forest Management Bureau at ng Department of Environment at Natural Resources. Ang pagtatanim ng puno ay isang pamumuhunan. Magtanim ng tamang puno sa tamang lugar. Alagaan mo ito. At kung kailangan mo ng gabay, may ahensya ng gobyernong handang tumulong. Sumali sa tree planting projects sa iyong komunidad. Sali na sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno at tiyak bibiyayaan ka ng sariwang hangin, masaganang tubig, mga pagkain at makakasama habang buhay. Plant trees to save our mother. Magtanim ng puno para sa environment. Laban sa air pollution. Laban sa water pollution. Magtanim ng puno para sa ikagaganda ng ating paligid. Para sa ating pagkain. Hi mga kapamilya at kabarkada, huwag niyong kalimutang magtanim ng puno laban sa flash flood. Labanan natin ang baha. Ang puno ang pinagmumulan ng buhay. Napaka-importante po talaga ng tree planting, lalong-lalo na ngayon na madalas mag-uulan at maraming baha. Malaking tulong po ang magagawa ng mga punong yan. Magtanim ng puno